Nagigilty lang ako dahil hanggang ngayon ay hindi alam ng girlfriend niya na niloko lang namin siya dahil walang ibang nakakaalam kundi kaming dalawa lang. Kaya alam kong totoo din yung kantang nagloko ka rin naman at hindi ka lang nahuli. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Sandara. Siya po ay 19 years old na at nasa college nung makilala niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso na tawagin na lang daw nating JM. Ka-schoolmate niya si JM at 24 years old siya nung mga panahon na yon at bago sila gumraduate ay sinagot niya na si JM. Pero pagka-graduate nila ay nagkalayo agad sila dahil natanggap agad sa trabaho si JM sa Maynila bilang isang office staff. Habang si Sandara naman ay naiwan sa kanilang probinsya at nagtatrabaho siya bilang isang service crew sa isang sikat na burger stand sa kanilang lugar. Naging maayos naman ang kanilang relasyon kahit nagkalayo pa sila pero ilang buwan lang ang nakalipas ay hindi na sila masyadong nakakapag-usap at nawalan na ng time sa isa't isa. At para mapaiksi na lang ang kanilang kwento ay nauwi rin sila sa hiwalayan at ilang buwan pa ang nakalipas bago pa sila nagkaroon ng mga bagong karelasyon. Hanggang sa isang araw ay naimbitahan si Sandara sa kasal ng isa nilang college friend at hindi niya inaasahan na invited din pala si JM sa kasal. At noong nakita sila ulit ni JM ay dito niya na naramdaman na parang nabuhay ang dati niyang feelings para kay JM, parang hindi niya pa ito tuluyang nakakalimutan. Nakapag-usap sila sa event at nagkamustahan at ilan din sa kanilang kaibigan ang nakapansin ng kakaiba nilang sweetness sa isa't isa. Kaya biniro sila ng kanilang mga kaibigan na bakit hindi na lang daw sila magbalikan at isang matamis na tinginan lang ang sagot nila sa kanilang mga kaibigan. Pero ang hindi nila alam si Sandara ay may kasalukuyang karelasyon na tawagin na lang daw nating Jemwell. Kaya sana ni Sandara na i-give up si Jemwell na karelasyon niya ngayon pero dahil siya ang babae ayaw niya sanang siya ang mauna. Dahil kapag hiniwalayan niya si Jemwell ay natatakot siyang malaman na naka-move on na pala si JM at siya na lang ang aasa na mag-isa. Pagkatapos ng event ay muling bumalik ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagchat-chat at pagtawag pero lahat ng yun ay palihim nilang ginagawa. Hanggang sa tuluyan na silang naghiwalay ni Jemwell at ganun din si JM na nahiwalay na sa girlfriend niya kaya parehas na silang single. Pero parang hindi pa rin umaayon ang tadhana para sa kanilang dalawa dahil nung mga panahon na sila ay single ay parehas naman nag-boom ang kanilang karir kaya kailangan nila mag-focus sa trabaho. 2 taon matapos nila maghiwalay ni Jemwell ay nag-focus muna sila sa trabaho at nawalan na siya ng communication kay JM. At dito niya na nakilala ang isang lalaki na tawagin na lang nating Jasper na kasamahan niya sa isang telecom company. At hindi naman nagtagal ay nabuntis na si Sandara ni Jasper kaya tuluyan niya nang kinalimutan si JM. Hanggang sa isang araw habang si Sandara ay nasa isang mall ay nagkasalubong sila ni JM at nag-usap at nagkamustahan ulit. Ipinakilala sa kanya ni JM ang kanyang ka-live-in partner na kasama niya noong mga panahon na yon. Kaya simula ng araw na yon ay nagkakausap na sila ulit sa pamamagitan ng text dahil nung nagkita sila ay nagpalitan sila ng cellphone number. At sa pag-uusap nila noon ay napag-isip-isip nila na paano kaya kung pinanindigan nila ang isa't isa. Paano kung ipinaglaban nila ang isa't isa at naghintay sila ng tamang panahon para sa kanilang dalawa. Hanggang sa nag-message sa kanya si JM at sinabing hanggang ngayon ay ikaw pa rin dahil sobrang dami ko nang sinubukan para makalimutan ka. Pero dahil special ka sa parte ng puso ko ay hindi ka na maalis, ikaw talaga ang one great love ko. Pero ang sagot sa kanya ni Sandara ay hindi na pwede dahil buntis na siya at si Jasper ang ama. At bilang ina na siya ay hindi niya kayang sirain ang kanyang buong pamilya dahil tanging anak niya na lang ang kaligayahan niya. Mahal niya si JM pero mas mahal niya ang kanyang anak at mabait din naman si Jasper sa kanya pero hindi nga lang matutumbasan nito ang pagmamahal niya kay JM. At ang isa pang naging konsiderasyon niya ay naging good provider si Jasper sa kanilang anak kaya sobrang sama niya naman kung sasaktan niya ang kanyang inosenteng mag-ama para lang sa sarili niyang kaligayahan. Kaya sa madaling salita ay hindi na siya nakipagbalikan kay JM kahit mahal na mahal pa siya ni Sandara. Hanggang sa nitong nakaraang taon lang ay pumanaw na si JM nang dahil sa sakit niya sa puso. May naiwang note sa cellphone ni JM na pinost ng kanyang live-in partner dahil akala ng live-in partner ni JM ay para yun sa kanya pero hindi niya alam ay para yun kay Sandara. Hanggang ngayon ay may parte sa puso ko na kulang pa rin, palagi ko pa rin siyang hinahanap pero hindi talaga pwede. Kaya lahat ng pagmamahal na gusto ko sanang ibigay sa kanya ay ibinuhos ko na lang sa aking mag-ama ngayon. Kaya nagigilty ako dahil hanggang ngayon ay hindi alam ng girlfriend niya na niloko namin siya at walang ibang nakakaalam kundi kaming dalawa lang ni JM. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Hindi lang masyadong detalyado kung paano nila niloko yung live-in partner ni JM dahil wala naman siyang gaanong sinabi. Kaya ang masasabi ko lang sa ganitong klase ng kwento, kapag nakakilala ka ng taong mamahalin mo talaga, gawin mo na lahat ng makakaya mo, ilaban mo na ng husto para wala ka ng what if sa dulo. Dahil kung sakaling magkahiwalay man kayo, wala ka na mararamdamang pagsisisi dahil alam mong ginawa mo lahat ng makakaya mo nung mga panahong kayo para hindi yung magwa-what if tayo kung kailan meron na tayong mga bagong karelasyon. At kaya siguro nagigilty ka hanggang ngayon dahil hindi mo pa rin napapatawad yung sarili mo sa panlulokong ginawa niyong dalawa ni JM. Kaya para sa ikaluluwag ng kalooban mo, siguro mas maganda kung subukan mo rin patawarin yung sarili mo at maging aral na rin sa'yo yan. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang.
nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, pero bakit lagi mo sa akin sinisisi?